Ito ang kapararakan ng lahat ng bagay ng yan. Ito ang kahulugan. Sinasabi niya. Hindi yung magaganda ang inyong boses, magaganda ang inyong katawan, magaganda ang inyong finances. Bigay ko sa inyo yan. Pero lahat ng yan, gamitin nyo sa pagsunod. Yan ang inyong misyon. Hanapin paano ko susundin ang Panginoon na lumikha sa akin. Binigyan niya ako ng lakas, paano ko siya masusunod? Binigyan niya ako ng edukasyon, paano ko siya masusunod? Binigyan niya ako ng trabaho, paano ko siya masusunod? May mga tao, binigyan ako ng kaunawaan sa kaligtasan, paano ko siya masusunod? Ito ang salita ng Diyos, nakalagay dito, kung babasahin ko, may mga utos dito na para sa akin, para sa lahat ng Kristiyano. Paano ko ito masusunod? Yun ang misyon ng aking buhay. Sa mga kapatid, lahat tayo ay missionaries sa mundong ito. At ang mission natin sa buhay na ito, sundin ang kalooban ng nagbigay ng buhay sa atin. Hindi talaga yung makarelax tayo. Hindi po yun. Hahanapin ng Diyos yung para sa inyong ikabubuti at para sa akin. Basta ang hanapin natin, paano natin susunod yung gusto ng Diyos. Di ba ganon? Oo. Hanapin natin, paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Siya ang maghahanap ng pagpapala sa atin. Ang tao lang, makatuwiran ng tao eh. Yung bang matigas ang ating isipan. Para di ba minsan pagka nasanay tayo, tinan nyo, pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong tao. Pakinggan nyo magsalita ang Bisaya. May mga Bisaya dito, mga Waray. Pakinggan nyo magsalita ang mga Bisaya. At saka magsalita yung mga tiga rito sa Luzon. Magkaiba bumigkas, di ba? Magkaiba. Subukan nyo pumunta sa Bisaya, yung bigkas ninyo, gamitin nyo doon. Yung bigkas nyo, mali, kasi iba yung bigkas nila doon eh. Sila, pag pumunta rito, mali bigkas nila, kasi iba yung bigkas dito. Pero pag tayong pumunta sa kanila, yung bigkas natin, mali. Tarang gano'n, ano? Sa kanila. Kasi Bisaya sila. Although, ang mga nasa probinsya, pag kami mga pumupuntang mga taga-Tagalog, nahanga sila kung paano mag-Tagalog. Kasi yun ang kasanayan natin eh. Yun ang kasanayan natin. Ngayon, pag pumunta sila dito, nag-aaral sila ng Tagalog. Pag nagsisimula sila mag-aral, nagkakapilipilipit. Kasi matigas yung dila eh. Pero habang tumatagal, hindi mo na mahalatang Bisaya. Tagalog na. Yung iba naman, ang tagal na, hindi na nasanay sa Tagalog. Kasi ang talagang nasanay na siya, yung talagang salita niyang natural sa Bisaya. Pinalakihan niya. Ngayon, mga kapatid, kaya ko yung sinasabi, nasanay tayo, hindi sa plano ng Diyos. Minsan, ang hirap ituwid, ang hirap gabayan ng taong katulad natin, paano natin magagawa yung eksaktong kalooban ng Diyos? Kasi nga, hindi nung kinasanayan natin, parang ang dila natin, parang kumbaga ilalarawan natin, ang dila natin, ang hirap. Tayo naman, dalahin sa ibang bansa, pasalaitain tayo doon. Ako, ang hirap naman salitain ng wika nila doon. Pilipit naman ang dila natin, pero may mga Pilipinong habang nagtatagal doon, parang hindi mo na mahalata. They can speak the language as if itong lingwahe nila. Kaya kilala si ating bayaning Jose Rizal eh. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ilang lingwahe ang kaya niyang salitain. Linguist siya. Ilang lingwahe kaya niyang salitain. Pag sinalita niya, hindi mo mahalatang hindi siya taga roon. Yun. Ngayon, ang mission natin ng buhay dito ay sumunod. Maaaring hindi man tayo sanay dyan, pero yan po ang ating makikitang katotohanan ng pagsunod. Number 1, plano ng Diyos ang pagsunod. Pangalawa, misyon ng buhay ang pagsunod. Pangatlo, hindi kaloob ang pagsunod. Obedience is not a gift. Hindi po ito gift. Hindi po ito natural. Hindi po ito talent. Kagaya ng talent. Or gift, spiritual gift. Ang pagsunod po ay maganda na ang boses mo. Nasa iyo na yan. Pero ikay maging masunurin, hindi yan gift. Hindi tayo ipinanganak o gifted na maging masunurin. Kumbaga sa isda, pag inihagis mong isda, kahit mga anliliit pa, pag doon ipinanganak sa tubig, na pamumuhay na, natural na sa kanilang mabuhay doon. Hindi lang sila nagsasanay, huminga. Muna tayo, mga 10 minutes o 10 seconds muna. Mamaya 1 minute, susunod 10 minutes. Hindi ganun eh. Talagang maliliit pa sila. Pagkapisa ng itlog ng isda, paglangoy nila doon, yun ang buhay nila. It's natural.
It's natural for them. Pero itong pagsunod, hindi po ito gift, hindi po ito kaloob. Ha? Kinakailangan itong matutunan. So mamaya, tingnan natin. Kaya number 4, dahil hindi ito kaloob, hindi ito gift. Number 4, natututunan ang pagsunod. That's number 4, nakatotohanan. Natututunan ang pagsunod. Hebrews 5:8. Hebrews 5:8. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinis. Natuto. Iba naman sa atin, natututo tayo dahil tayo yung mga likas na masama. Siya naman ay natuto dahil siya naman ay hindi likas na pinasusunod. Siya ang nagpapasunod. Hindi siya sanay, hindi niya buhay yung pinasusunod siya ng tao. Just imagine, eto si Joseph at si Mary na gumanap na kanyang mga magulang. Pinasusunod siya ng kanyang mga magulang. Ligpitin mo hinigaan mo. Magwalis ka doon. Mag-igib ka. Kunin mo ito. Kunin mo yon. Inuutusan siya ng kanyang mga nilikha. Mahirap yon. Di ba? Kung kayo ang amo, tapos meron kayong katulong sa bahay, yung katulong nyo sa bahay, uutusan kayo ng uutusan, ikaw mamalengke, ikaw ang magano, ikaw ang mamalansya, ikaw ang magganito, ikaw ang amo. Aba, mahirap yon. Mahirap pumayag ng ganon. Pero si Jesus, nagkusa, nagpakababa, bilang Diyos, galing sa langit, na naong nagkatawang tao, kaya hindi lang siya basta tao. Talagang yung pagsunod niya, part ng kanyang humiliation, part ng kanyang pagpapakababa. Kaya itong pagsunod, mga kapatid, natututunan. Now, magkaiba po yung pagsunod in action lang. Pagsunod sa panglabas. Iba naman yung sumusunod ng galing sa puso. Kaya nakita natin kanina, here am I, to do thy will, O God. Voluntary. Hindi siya pinilit. So, ang pagsunod ay natututuhan. Kaya makikita natin, the more ng tao nagmamature, the more niya nadidiscover, natututunan niya, the best pala sa buhay ko, sana, noong pa ako sumunod. Ano yung mga nasa bilangguan ngayon? Marami nang hindi nakapag-aral dyan. Ang dami nang hindi nakatapos ng pag-aaral. Sabi nga sa Bible hindi ko sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo. Ayun, ang naging nila. Marami pong mga record na nagsisisi ng sila'y matatanda na hindi kasi ako nag-aral. Pinag-aaral ako noon, hindi ako nag-aral. Tinuturuan ako mag-invest sa ganito, hindi ako sumunod. Tinuturuan ako ng ganito, hindi ako sumunod. Gusto ko lang maglaro, gusto ko lang maglibang, gusto ko lang ganito. Kaya, itong pagsunod, natututunan. So, kagaya ng sinabi ko po sa inyo, last Sunday, ang tagumpay, hindi ng Diyos inilagay sa mataas. Ang tagumpay, parang tinapay, inilagay niya sa mababa para maabot ng bata. Ibig sabihin, lahat tayo, mga tao, ay may pagkakataon para maging matagumpay one way or another. Halimbawa, nabigo ako dito. Pero dito naman, nagtatagumpay ako. Kaya walang tao na lahat ng kanyang karanasan, puro kabiguan. Walang ganon. Wala kayong makikitang tao na lahat ng karanasan niya sa buhay siya'y nabigo. Walang ganon. Makakatikim niya ng pagtatagumpay. Bakit? Sapagkat ang Diyos, inaaliw ka, tinuturuan ka, pinaparanas ka ng kabiguan, ako, kayo, lahat tayo, pararanasin tayo, para makita natin ano ang bunga ng pagsuway. Pagka nagtagumpay tayo, ayan, natikman mo. Ano ang bunga ng pagsunod? Nung sumunod tayo, yumabang tayo, itinaas tayo, yumabang naman tayo, binagsak tayo. Yan ang bunga ng pagsuway. Natuto na uli siya, nagpakumbaba, sumunod na naman, nagsikap, itinaas na naman. Yan ang bunga ng pagsunod. Ba't hindi ka pa manatili dyan? Gusto mo pa bang ibalik ka dun sa baba? Ganon. Kaya ang pagsunod, natututunan. Lahat naman tayo, pwedeng matuto. Tama pa, Lahat tayo natututo. Ang Panginoon nga natuto Ibig sabihin, ginawa niya Yung hindi niya dating ginagawa, ginawa niya. So he learned. Ang pinakamatagumpay na buhay ay ginawa na ng Diyos nang magkatawang tao si Jesus. Paano niya ito ginawa? Kasi yung pinakamatagumpay na buhay ng Panginoon
Di ba? Wala namang pinakamatagumpay na buhay kundi buhay ni Jesus. Ito na nga yung example para ating sundin. This is the best. Ito na yung life. Kaya, kita natin kung ano nangyari sa kanyang buhay. Kaya pinakamatagumpay na buhay, ginawa na ng Panginoong Jesus sa kanyang katawang tao. Pero paano niyo ito ginawa? Sabi dito sa Hebrews chapter 5 verse 8, natuto ng pagtalima. So bilang tao, kung bakit siya matagumpay, bilang tao, bakit siya matagumpay? Bilang bata, bilang kabataan, bilang adult, bilang lingkod, bilang mamamayan, bilang anak, bilang kapatid. Bakit siya matagumpay sa lahat ng bagay? Simpleng-simple yung kanyang buhay. Buhay pagsunod ang kanyang pinili. Kaya number 5, may pagpipilian sa pagsunod. That's number 5 truth. Patungkol sa pagsunod, ang pagsunod may pagpipilian. Kaya sabi diyan sa Philippians 2:8, palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Ano pinili? Sabi, nagpakababa sa kanyang sarili. Yang pagsunod, choice. Para magawa mo yan, para magawa natin yan, matuto tayong magpakababa. Dahil ang pagsunod, hindi nagagawa ng mga mapagmataas. Pag ang tao mapagmataas, iisipin niya, mas magaling pa siya dun sa sinasabi ng Bible. May mas maganda pa siyang naiisip kasi sinabi ng Diyos. Nagmamatalino ngayon ng tao, nagmamataas. Kaya dito po, ang pagsunod ay siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Pinili niya yun, sa kanyang sarili yun. Kusa niya yun, nagpakababa. At nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ngayon, pag kinumpir niya, binasa niyo ang Matthew 26:38, Matthew 26:38, ito makikita natin. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na luba ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan, mangatira kayo rito, mangagpuyat sa akin. Verse 39. Lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa, nanalangin, na nagsabi, Ama ko, kung baga, maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko. Meron siyang ibig, kung maaari. Kung maaari, palampasin mo itong sarong ito. At dito lamang ipinapahayag, hindi dahil merong gusto si Jesus na hiwalay sa gusto ng Ama. Ang sinasabi lang po dito, ipinakikita na siya merong choice. Meron siyang kakayanang pumili. Malaya siya, hindi siya robot. Na kung maaari, pero ang sabi niya rito, pinili niya, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi yung ayon sa ibig mo. Pinili niya ang sumunod. May pagpipilian. Pwede rin siyang sumuway, kagaya ni Adan. Pero pinili niyang sumunod. Kaya hindi siya nagkasala. Ayan po, ano? Kaya nga minsan, pinag-uusapan pa yan sa Bible School. Si Kristo ba ay may kaya ba niyang sumuway? Able not to sin or able to sin? Is Jesus Christ able to sin or able not to sin? Able siya pareho. He is able to sin and He is not able to sin. Or able not to sin. Yan. Yung isa naman is Jesus Christ not able to sin? Isa naman, si Jesus Christ ba hindi pwedeng magkasala? Hindi niya kayang magkasala? Or, kung gugustuhin ba ni Jesus, kaya niyang magkasala? Pwede ba niyang piliin yung sumuway sa kalooban ng Ama? Bilang tao. Bilang Diyos, hindi. But bilang tao, abay kaya niya. Otherwise, ang temptation sa kanya walang epekto. Parang pinapainan mo ng, pinakakain mo ng ano bang hindi kinakain ng, halimbawa, ano bang hindi kinakain ng isda? Parang pinapainan mo ang isda o ang isang ibon o isang aso na hindi naman niya talaga gustong kainin. Walang appeal yun sa kanya. Useless yung temptation mo. Ang ialok mo dyan, yung gusto rin niya. Yan ang temptation. Ano ba ang gusto ng tao?
Yun ang inialok ni Satanas, yung gustong-gusto ng tao. Sabi ng Satanas gutom ka. Wala kang pagkain. Gawin mo ng tinapay itong bato. Gusto ng tao yan, busog. Pagkain. Kaya marami mga tao sisira sa pagkain, di ba? Bibigay ko sa iyong kayamanan ng lahat na yan. Sambahin mo lang ako. Ayan ang gusto ng mga tao, yung siya'y, taas, maraming kayamanan, marangya. Gusto ng tao yun. Tinukso siya doon. At tinanggihan niya. Sasaluhin ka daw ng mga anghel. Patihulog ka. Sige nga, magpatihulog ka nga. Aalalayan ka daw ng mga anghel. Yun ang gusto ng mga tao. Power. Power. Pero, hindi din. Tinanggihan ni Kristo lahat. Yung lahat ng gusto ng tao, tinanggihan ni Kristo dahil mas nanaig yung gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya pawang pagsunod. Kaya si Jesus po ay sumunod na may pagpipilian. Sa una, ilang katotohanan lang tungkol sa pagsunod. Plano ng Diyos ang pagsunod. Pangalawa, misyon ng buhay ang pagsunod. Pangatlo, hindi kaloob. Hindi natural ang pagsunod. Pangatlo, natututunan ang pagsunod. That's number 4. Number 5, may pagpipilian sa pagsunod. Kung susunod ka, pinili mong sumunod. Pero may pagpipilian kayo. Pwede kayong sumuway. Kaya lang, pinili niyong sumunod. Parang ganito rin. Ngayong gabi, narito kayo, narito ako. May pagpipilian. Sino sa inyo nagdalawang isip bago pumunta rito? Pumunta ba ako sa prayer meeting o hindi? O pumunta ba ako sa midweek service o hindi? Yung iba, nag-isip pa. Yung iba, piniling hindi na, kahit kayang pumunta. Pagpili yun Kaya lahat tayo pipili. Yun namang iba na pumili na narito, pinili ninyo, pinili ko. So lahat tayo napili. Of course, may mga tamang pagpili dahil may mga tamang dahilan ang tao. Pero may pagpipilian. Pero kung pagbibigyan, pwede bang mag-request? Sabi ng Panginoon, yung bang tao na umayaw sa kalooban ng Diyos, pwede ba ng Diyos pagbigyan ng request? At ang Diyos magsabing, sige, payag ako. Ayaw mo, nang gusto ko sa iyo, ayaw mo, sige, payag ako. Pwede bang ganon? Well, tignan natin yung Ezekiel, chapter 4, 12 to 15. Ito, mahirap to. Pinagawa ng panong kay Ezekiel. Hindi naman talaga totoo napakahirap. Kaya lang, napakahirap sa kalooban. Napakahirap sa konsensya. Kaya niyang gawin. Kung sa physical na action lang, kaya niya. Kaya lang, hindi matanggap ng kanyang budhi. Okay, tignan po ninyo. Ezekiel 4, 12 hanggang 15 sa Tagalog. Tagalog, kapatid. Ezekiel 4, 12 to 15. Ezekiel 4:12. Ito ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel. At iyong kakaning parang mga munting tinapay na sibada. Pinakakain ng Panginoon si Ezekiel ng mga munting tinapay na iyong lulutuin sa dumi na galing sa tao. Sa kanilang paningin. Ang gagawin ni Ezekiel, ang pinagagawa ng Diyos kay Ezekiel, gumawa ka ng tinapay, yari sa dumi ng tao. Gamitin ko ng bulgar na salita para lalo niyong maramdaman. Galing sa tae ng tao. Gumawa ka ng tinapay, yari sa tae ng tao. At kakainin mo sa paningin ng mga tao. Etong sabi ni Ezekiel. Tingnan niyo yung 13. Sinabi ng Panginoon, ganito, kanin ng mga anak ni Israel ang kanilang maruming tinapay, kasi lesson yun object lesson, sa gitna ng mga bansa na aking pagtatabuyan sa kanila. Kakainin nyo yung bunga ng inyong pagsuway. Magiging marumi ang inyong karanasan. Yan ang mangyayari. 14. Next verse, 14. Nang magkagayoy, sinabi ko, sabi ni Ezekiel, Panginoong Diyos, narito ang aking kaluluwa ay hindi nadumhan, sapagkat mula sa aking kabataan hanggang ngayon, hindi ako kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga hayop, o pumasok man ang kasuklam-suklam na karne sa aking bibig. Ay, protesta si Ezekiel, hindi niya matanggap na yun ang ipakakain sa kanya, hindi niya kayang kainin. Verse 15. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, tingnan mo, sabi ng Diyos, ibinigay ko sa iyo'y dumi ng baka, nakahalili ng dumi ng tao, at iyong ihanda ang iyong tinapay sa ibabaw niyon. Sige, imbis na dumi ng tao, dumi na lang ng baka. Ayun, kaya na ni Ezekiel. Dumi ng tao, lalo na galing sa iba, mahirap.
Hirap, ano? Pero, pinagbigyan ng Diyos, in-adjust ng Panginoon. O, sige, oo, iibahin ko. Kaya minsan pwede kayo mag-request. At kapag ka ang Diyos ay pumayag, okay naman, magagawa niyo pa rin yung kanyang kalooban. Sa una, ilang mga katotohanan tungkol sa pagsunod. Pangalawa, batas ng Diyos ang pagsunod. Batas ng Diyos. So ito ang kanyang batas. Pag hindi ka sumunod, problem. Batas ng Diyos ang pagsunod. Una, ito ang batas ng pag-ibig. Ito ang batas ng pag-ibig. John 14:15. If you love me, keep my commandments. Ito'y batas ng pag-ibig. Ibig sabihin, kung iniibig mo ang Diyos, susunod ka sa aking mga utos. Ito, hindi mo pwedeng alisin yung pagsunod. Hindi pwedeng alisin ang pagsunod at ikaw ay maging mabuting mangingibig ng Diyos. Hindi natin pwedeng baliwalain yung pagsunod at maliitin natin at bayaan natin yung kanyang mga kalooban, yung kanyang utos. Bayaan natin, sabihin natin, mahal ko ang Diyos, ako'y mananampalataya, ako'y anak ng Diyos, pupunta ako sa langit, I read my Bible, I memorized verses and books of the Bible. Sabi ng Bible, wala lahat yan kapag hindi mo rin lang susundin. Kasi ang katunayan na mahal natin ang Diyos, nasa pagsunod. Amen? Ayun, batas ng Diyos ang pagsunod. Ito ay batas ng pag-ibig. Kaya tandaan po natin, pagka meron tayong minahal, kung ano yung gusto niya, na hindi labag sa salita ng Diyos, ginagawa natin pagtama. Dahil mahal natin. Batas ng pag-ibig po ito. Pangalawa, ito'y batas ng katuwiran. 1 John 3:4. 1 John 3:4. Kung ako'y inyong iniibig. 1 John 3:4 na tayo, kapatid. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Para hindi ka magkamali, para hindi ka magkasala, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay sa pagsalangsang. Huwag kang lalabag kasi yan ang batas ng katuwiran. Pagsunod. Para manatili tayong matuwid, sunod lang po tayo. Para tayo maging totoong mangingibig at maging matuwid, naroon sa pagsunod, wala sa salita. Pangatlo, ito'y batas ng pagpapala. Deuteronomy 11:27. Di lang ito batas ng pag-ibig, ito'y batas ng katuwiran, ito rin ang batas sa pagpapala. Para ka maging tapat na mangingibig, para ka maging matuwid, para ka pagpalain, pagsunod. This is the whole duty of man. Sinasabi ng Bible. Diyan nakapaloob lahat na. Pero hindi natin lalahatin dito. Maubos oras natin. Pero ilan lang, para makita po natin ang halaga ng pagsunod. Deuteronomy 11:27. Basahin natin lahat. Ready? Begin. Ang pagpapala, kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa araw na ito. Pagpapala, kung inyong susundin. Before the law, during the law, after the law. Pagka sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, expect blessings from God. Yan lang. Sabi niya, di ba? Narito ang kabuuan ng inyong, Pangapat, ito'y batas ng kalayaan. Gusto niyo maging malaya? Gawin niyo yung tama. And you will be free. Wala kayong katatakutang hahabol sa inyo. Wala kayong aninong kinatatakutan. Wala kayong kahapong hahabol sa inyo. Wala kayong bukas na, wala. You're free. Sabi nga, the righteous is as bold as a lion. Kaya ito pong katuwiran, itong batas ng pagsunod, ito'y batas ng kalayaan. Kung tayo susunod sa salita ng Diyos, malaya kayo. Wala kayong katatakutan. Batas ng kalayaan po. Sa amang bagay. Panlima, ito'y batas ng kaluguran. Batas ng kaluguran. Pag ginagawa niyo ang tama, yung mga taong nalulugod sa tama, matulugod sa inyo. John 8:29. John 8:29. Ito ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Ang pagpapala, John 8:29 na tayo. John 8:29. At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa. Alam niyo po, pansinin niyo yan, ha? Kung ibig nating maranasan ito, hindi niya ako binayaang nag-iisa. Siya'y sumasa akin. Di ba naalala natin yan si Joseph? At ang Diyos ay sumasa kay Joseph. At ang Diyos ay sumasa kay Daniel. At ang Diyos sumasa kay Noah. Ang Diyos ay sumasa kay Abraham. Ayan nakalagay niyan.
sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa. Bakit daw po? Sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa Kanya'y nakakalugod. Yun lang. Hanapin natin, paano natin mapasaya ang Diyos. Sabi ng Bible, huwag ka mag-alala. Hanapin mo yung kaluguran ko. Ibig sabihin ng kaluguran, ganito po mga kapatid. Dalawa kasi yung gusto ng Diyos eh. Dalawa, nahati sa dalawa. Ang gusto ko, huwag mo tong gawin. Yan ang gusto ko sa'yo. Huwag mo tong gawin. Isa pang gusto ko sa'yo, ito ang gawin mo. Ngayon, kung magko-concentrate lang tayo sa ito huwag mong gawin, hindi ko nga yung ginagawa. Pero yung ipinagagawa naman, hindi ko ginagawa. Nasa pagsuway din tayo. Hindi man natin yan magawa lahat ng perpekto, pero sinisikap natin pareho. Ito huwag kong gawin, sisikapin kong sundin ng Diyos dun sa mga hindi ko dapat gawin. Susundin ko din naman ang Diyos dito sa mga dapat kong gawin. At ang Panginoon nung nangangako, una, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaang nag-iisa. Di ba? Ang dami ngayon nagsusuicide, no? May mga nagpapakamatay pa ngayon. Pakiramdam nila, yun na lang ang buhay nila. Hindi ho, mga kapatid. Sa pagsunod, narito ang batas ng pag-ibig. Katunayan, sabi niya, pag sumusunod ka, mananahan kami sa iyo, iibigin ka lalo namin, mamahalin ka lalo namin. Dahil mahal mo kami, mamahalin ka lalo namin. Habang sumusunod ka, yung mga baluktot na isip natin, baluktot na buhay natin, baluktot na kinasanayan natin. Pag sumusunod tayo, syempre, tuwid na yun, no? Tuwid na, natutuwid. Hindi ako dating ganito buhay eh. Dati ganun-ganun ang buhay natin eh. Pero nung natuto tayong sumunod, natuto tayong tumuwid na ganon. Ayun ang maganda. Kaya batas ng Diyos ang pagsunod, mga kapatid. Hindi natin pwede itong baliin. Sabi nga, kung kaya mong sirain ang aking tipan sa araw at sa gabi. Kaya ba natin baguhin, alisin ng gabi? Hindi natin kaya. Kaya bang baguhin ng umaga? Hindi mo kayang baguhin. Ganon din po ang Panginoon. Ang ginawa niyang baluktot, hindi pwedeng ituwid. Ang ginawa niyang tuwid, hindi pwedeng baluktutin. Yan ang batas ng Diyos. Pag sinabi kong ito'y tuwid, ito ang tama, hindi niyo pwedeng tawagin yan ay mali. Tawagin niyo man yan ay mali, tama pa rin yan. Pero itong mali, tawagin niyo man tama, mali pa rin yan. Kaya ang sabi ng Bible, ang ginawa ng Diyos na baluktot, hindi pwedeng ituwid ng tao. Ang ginawang tuwid ng Diyos, hindi pwedeng baluktutin ng tao. At yung baluktot, hindi pwedeng tuwirin. Pangatlo, Roman numeral 3. Yan, muna kita natin ilang katotohanan tungkol sa pagsunod. Pangalawa, batas ng Diyos ang pagsunod. Pangatlo, ang tagumpay ng pagsunod. Ang tagumpay ng pagsunod. 1 Samuel 15:22. Ano ba ang tagumpay kung ako'y sumunod? Dahil narito ang tunay na tagumpay sa pagsunod. 1 Samuel 15:22. Tignan niyo po ha. Pagka tayo sumunod, etong sabi. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Meron bang napakadakilang pagkatuwa ang Diyos sa mga handog na susunugin na ginawa mo kaysa sa ikaw ay sumunod sa tinig ng Panginoon? Sabi niya narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kung yan ay inihain mo, ginawa mo, iniisip mong paglilingkod o pagpapalugod sa Diyos, pero sinuway mo ang Diyos. Hindi ang Diyos nalulugod yan. Sabi naman, wala, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung makita niyang sumunod ka sa kanyang tinig, yan ang gusto ko. Kaya dito po, ang katagumpayan ng pagsunod, yung malaking katuwaan ng Diyos. Alam niyo po, yan ang pinakamagandang tagumpay sa buhay. Yung bang, ang Diyos natuwa sa atin. Hindi naman ang ibig sabihin na natuwa lang ang Diyos dahil, ikaw nanalo ka, ikaw naging number 1 ka, ikaw naging pinakamalaki ang nagawa mo. Hindi po yun eh. Nalulugod ang Diyos, si Kristo, pinako sa krus. Pero siya ang pinakanakalulugod. Kaya ganun po ha. Ang katuwaan, una, ang tagumpay ng pagsunod, walang dadaig sa nakamtan natin ang napakadakilang pagkatuwa dahil sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Natuwa ang Panginoon sa iyo.
Natuwa ang Panginoon sa simbahan, sa ating lahat. Next. Itong tagumpay pa ng pagsunod. Natuwa ang Diyos. Pangalawa, 3 John chapter 1 verse 3. Katuwaan ng leader. Kapag kayo leader, tatay kayo, nanay kayo, teacher kayo, pastor kayo, police kayo, official kayo, coach kayo, manager kayo, owner kayo ng negosyo. Sapagkat ako'y totoong nagagalak, sabi ni Apostol Juan, sapagkat ako'y totoong nagalak, nang magsidating ang mga kapatid at mga patotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Ibig sabihin, sumusunod sa katotohanan. Sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Sabi niyang leader nila, si Apostle John, wala na akong hihigit na katuwaan, naghihigit pa rito. Yung makita ko kayong lumalakad ba sa katotohanan? Ginagawa niyo ko nung tama sa paningin ng Diyos. Wala na akong mahihiling kundi yun. Panatag na ako, sabi ni John. Kaya isa po, bukod sa katuwaan ng Diyos, yung pinagtiwala ng Diyos ng mga leader, nagiging masaya ang mga leader ng tahanan, leader ng simbahan, leader ng paaralan, leader ng mga pagawaan, leader ng pamahalaan. Nagiging masaya kapag yung nasasakupan nila, sumusunod sa mga tamang patakaran. Yan. Sundin lang yung tamang patakaran. At magiging maligaya yung ating mga otoridad. Tama ba? Ha? Amen? Yan ang kailangan natin. Magiging masaya ang mga leader. Ano pa ang katagumpayan? Awit 33:1. Awit 33:1. Mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpupuri ay maganda sa ganang matuwid. Sino pang magagagalak? Sino pang magiging masaya? Yung mga taong matuwid. Pagka ginagawa niyo yung tama, ginagawa natin yung matuwid. Yung mga taong matutuwid, matutuwa rin sa inyo. Sino lang hindi matutuwa? Yung mga taong nasa kalikuan. Pero pag ginagawa niyo matuwid, yung mga taong matutuwid, matutuwa rin sa inyo. Kapag ka silang gumagawa at tayo matuwid, matutuwa rin tayo, makikigalak tayo sa kanila. Kaya may mga nagte-text sa akin, mga missionaries kung saan-saan, nagpapakilala sa ibang bansa, ganyan-ganyan, pinapakita mga gawain nila. Minsan mga Pilipino, sa iba-ibang probinsya. Kakatuwa na makita sila, mga ganon. Minsan maliliit ang gawain na para din sa atin, pero katuwa sila. Kita mo yung sambahan nila, kita mo yung sikap talaga, sikap. Pero masaya sila naglilingkod. Katuwaan ng mga taong matuwid, ang gawa ng mga taong matuwid. Kawikaan 29:2. Ito pa ang isang maganda sa pagsunod. Itong ating mga katagumpayan. Pagka kayo nagtagumpay sa pagsunod, pasasayahin mo ang langit, ang Panginoon, pasasayahin mo ang mga leaders, pasasayahin mo ang mga matuwid. 29:2. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay napupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Sa pagsunod, lalo pag dumadami ang mga sumusunod sa tamang patakaran at tamang salita ng Diyos, ang bayan nagsasaya. Hindi lang nagsasaya ang Diyos, nagsasaya ang mga leaders, nagsasaya ang mga matuwid, at ang bayan nakikinabang sa buhay ng mga matuwid. Nasasayahan din sila. Kaya ang daming natuwa, di ba? Sa mga mayor, na ang ganda ng ginawa sa kanilang bayan, sa ating mga syudad. Pag ang mga mayor, naghari, matuwid, hindi kurakot, kitang-kita ng mga tao kung anong ginawa ng taong matuwid, kita niya magandang pagbabago, tuwan-tuwa ang mga taong bayan, madidinig mo sila. Pagka ang mga pamilya, matuwid ang tatay, madidinig mo salita ng nanay at ng mga anak, nagpapasalamat sila. Pagka ang pamilya, matutuwid ang nanay, madidinig mo yung mister at yung mga anak, nagpapasalamat, masaya. Pagka ang leader ng mga paaralan, matuwid, masaya yung pinangangasiwaan, pati mga estudyante. Lahat po, trabaho, negosyo, bayan, kaya saan man yan. Basta ang mga nangangasiwa, matuwid, yung mga nasasakupan ng mga hindi alipin ng kalikuan, ayan, natutuwa din sila. Kasi damay sila sa kaunlaran. Yan ang tagumpay magiging masaya, mga kapatid. So hindi tayo ng Diyos pinasusunod
na ang bunga nito kalungkutan sa buhay. Kaya nga sabi niya, this is the whole duty of man. Kung gawin natin ang ating buong katungkulan, mga kapatid, tumutulong kayo to make this world a better place to live in. Sabi nga, make this world a better place. Make your compound, make your home a better place. Kapag ka ang magulang, mga anak, masunurin sa patakaran ng salita ng Diyos, obserbahin yung bahay na yon. Napakadala niyo makapakinig ng away. Napakadala niyo makapakinig ng bulyawan. Napakadala niyo. Bakit po? Kasi natutunan nila yung sumunod sa tama, yung patakaran. Pumunta kayo sa mga bahay na hindi sumusunod sa mga patakaran. Ako, araw-araw, makakapakinig kayo. Murahan, away, sumbatan, galit, ganyan. Araw-araw. Ganyan ang mangyayari. Pero anong dulot ng katuwiran? Masaya ang Diyos, masaya ang bayan, masaya yung mga leader natin na nakikita tayong lumalakad sa katuwiran, nasasayahan din yung mga taong nakakaalam ng tama, pag tinignan ka, pag nadinig ka, nadinig ako, nasasayahan din yung mga gumagawa ng tama. Bakit? Kita nila, alam nila yung tama eh. Okay, ilang patotoo sa pagsunod? Number 4, mga ilang patotoo sa pagsunod. Ito po ay mga patotoo ng mga tala sa Bible. Ilan lang po ito, hindi natin pwedeng lahatin. Ang oras natin. Si Noe, sumunod sa Diyos. O ano nangyari? Blessing sa kanyang family. Blessing sa susunod na henerasyon. Tayo, blessing na tayo ng pagsunod ni Noah. Di ba, ginuno ang mga tao? O, lahi na lang tayo ni Noah. Doon tayo nang galing. Isa sa anak niya. Doon. Kung hindi, ay di ubos. Wala na tayo. Hindi tayo nakarating. Bunga ng pagsunod. Yan ang patotoo ng magandang pagsunod. Pag sumunod sa Diyos, haba ng pakinabang. Genesis 6:22. Joshua 6:3-6, si Joshua, sumunod din sa Diyos. Sabi ng Panginoon, Joshua, ikutin niyo yung Jericho. 6 na araw, 1 beses iikot. Sa 7 araw, 7 beses na iikot. Ay sinunod lang ni Joshua. Ano nangyari? Tagumpay ang bayan. Successful sila. Nakubkob nila ang Jericho. Ngayon, pinakikinabangan nila ang kanilang lupain hanggang ngayon. Sa alit-saling lahi na ang nakinabang sa bunga ng kanilang pagsunod. Yan ang patotoo ng pagsunod, mga kapatid. If you obey God's word, if we obey as a church, as a family, as parents, as young people, always remember this, you are creating an impact sa future generations. Matthew 12:13. Sabi ng Panginoon, yung tuyo ang kamay ba? Sabi niya, iunat mo kamay mo. Di iniunat niya. Sumunod siya. Pagsunod niya, gumaling yung kanyang tuyong kamay. You see, God can restore to health. God can restore to strength. Anything that was damaged. Kaya yan relasyon, kaya yan anuman. Basta natuto ang taong sumunod, kahit yan ay patay na. Nang sumunod siya na unat, nagkaroon ng buhay. Dumalo yung dugo. In the power of God. Obedience. Yan ang mga patotoo ng pagsunod. Sabi ng Panginoon, maghugas ka sa Siloam. Naghugas siya, di ba? Gumaling siya. Sumunod kung hindi naghugas. Sabi ng Propeta Samuel, lublub ka sa Jordan River. 7 beses. Sabi ng Naaman, daming ilog Doon pa ako sa maruming ilog pa pupuntahin. Ang daming magagandang ilog dito. General. Siyempre, may pride General. Ayaw ni Naaman. Sabi niya, ayaw ko. Tumalikod sa propeta. Ayaw niya na. Hindi niya gusto yung idea. Nilapitan ng kanyang tauhan. Sabi niya, Sir, hindi ba gusto niyo gumaling? Ba't hindi niyo gawin? Yun ang sabi ng propeta. Subukan natin gawin. Napahinuhod. Nainganyo. Di lumubog. Siguro, pag lubog niya ganyan, imagine niyo, pag lubog niya ng isang ganon. Tinitingnan niya yung sarili niya. 2, 3, 4, 5, 6. Naku, very exciting yung pampito, Yung pampitong lubog niya. Maglubog niya gano'n Ano kaya?
Pero dahil siya sumunod, kahit nung una wala siyang tiwala, hindi siya believe. Pero nakarecover siya, sumunod siya. Pagtayo niya ganyan, ba? Nanuuli, kagaya daw ng sanggol, ang description. Sabihin, talagang naging malinis ang kanyang balat. Nawala yung kanyang sakit. Patotoo ng pagsunod, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa may sakit, paralitiko, bumangon ka, buhatin mo, higaan mo. Paralito ko nga eh. Tagal ko na rito nakahiga for how many years? Ngayon patatayuin mo ko, pabubuhat mo, pahigaan ko. Sumunod ka. Di sumunod siya, bumangon. Nakabangon. Binuhat yung higaan. At saka lumakad. Yung mga tao nakakakita, nagalit. Araw ng Sabat eh. Pero yun ipatotoo ng pagsunod, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, dumalo sa kasalan. Puno niya ng tubig. Yung tapayan. Wala nang alak eh. Puno ng tubig. Ba naman puno ng tubig? Sige, salukin niyo na. Pagsalok nila ang sarap ng alak. First class, the best. Yun ang nagagawa ng pagsunod. You see, what God can do when we obey, something new, something unexpected, something man cannot do. Ang Diyos gumagawa po ng kakaiba, himala, hindi kayang gawin po ito ng mga tao. Pero dahil ng pagsunod, marami pong nangyayari. May namatay, sabi ng Panginoon. Yung lahat ng mga palabasin, kailangan pumasok, magulang, tsaka yung kanyang alagad. Hinawakan yung pinabangon yung patay. Sinunod lang nila. Palis ang mga tao, kayo lang ang papasok. Binangon ng Panginoon. As you follow. Iba-ibang paraan na makikita nyo na kapag kasumunod, may pagpapala. Bilang pagsunod, bilang pagwakas po. Naalala nyo si Jacob, tumakas. Kasi papatay ng kanyang kapatid, dinaya niya si Sino kapatid niya? Si Esau. Si Iso. Di tumakas siya. Punta siya sa kanyang tiyuhin. Kay Laban. Nakarating siya doon kay Laban. Ano ba yan? Si Laban. Tapos naglingkod siya doon. Nagustuhan niya si Rachel. Na-inlove siya kay Rachel. Talaga namang ang ganda ni Rachel. Na-inlove siya. Sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko po kayo. Kasi nakita ni Laban, si Jacob, pag nagtatrabaho sa kanyang farm, umuunlad yung kanyang farm. Nakikita ni Laban, asset itong si Jacob. Asset. So, ang ginawa niya, sabi niya, sige, pagtrabahuhan mo, 7 taon, para mapangasawa mo si Rachel. Di nagtrabaho siya. Sabi ng Bible, parang kahapon lang eh. Yung galak ni, ganun pagkamasaya naglilingkod, hindi na iinip. Yun ang ibig sabihin. So, parang kahapon lang. Nung kasal na, nung gabi na, dinala sa kanya, hindi niya alam, ang dinala pala, di ba, mga talo-talakbong eh. Ang dinala pala sa kanya si Leah. Si Leah pala, ang kanyang napangasawa. Nung kinaamagahan, makita kita niya, si Leah pala ito. Akala ko si Rachel ang usapan natin. Meron kaming kaugalian, hindi pwedeng ibigay na kababata, yung panganay muna. Paglingkuran mo pa siya ng kanyang 7 taon. Talagang wais si Laban eh. Tuso. Talagang gusto niyang pakinabang, payamanin siya ng payamanin sa paglilingkod ni Jacob. Sige. Ayun, ang nangyari. Alam niyo po, basahin niyo istorya. Si Leah, hindi gusto ni Jacob. Si Leah, hindi naman talaga dapat mapangasawa ni Jacob. Yung tatay niya, dahil gusto ng pakinabang kay Jacob, ibinigay si Leah. Kaya si Leah, nakapag-asawa nang hindi niya pili. At nakapag-asawa siya na hindi naman siya gusto. Imagine niyo kung kayo ang asawa na hindi kayo gusto. Tapos ramdam na ramdam niyo hindi kayo mahal. Kayong mag-asawa pero panentingin kay Rachel. Laging ko saan mapunta si Rachel pero andito si Leah sa tabi. Anong pakiramdam niyo nun?
Kaya alam niyo po, malungkot na malungkot ang buhay ni Leah. Imagine niyo, pagka yung kalagay ni Leah, malungkot na malungkot si Leah. Pero alam niyo po, ayon po sa talata, pag binasa po natin, sabi rito, sa Genesis 2, and when the Lord saw that Leah was hated, He opened her womb, but Rachel was barren. Dalawa na sila. Pero alam niyo, ang ginawa ng Diyos, sinarahan ang bahay bata ni Rachel, binuksan ang bahay bata ni Leah. At nagkaanak si Leah. Ang unang panganay na anak niya ay Reuben. Reuben, nang ibig sabihin, behold a son, or see a son. For she said, surely the Lord had looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me. Kaya umaasa-asa siyang mamahalin siya ni Jacob. Pero kitang-kita niya, hindi siya ganun kamahal ni Jacob. Kitang-kita niya yung ibang pagmamahal kay Rachel. Siya'y malungkot, nabubuhay siya sa kalungkutan, nag-aangad siya ng attention ni Jacob. Ngayon, binuksan ng Diyos ang kanyang bahay bata. Kaya, ang inilagay niyang pangalan, ngayon, papansinin mo na ako marahil. Pero alam niyo, kahit nagkaanak siya ng unang Reuben ang pangalan niya, papansinin ako ng Diyos. Ngayon, may anak na tayo. Kala niya, papansinin na siya kung may anak. Hindi pa rin. Hindi pa rin niya nakuha ang puso ni Jacob. Nang katulad ng dapat. So, ang ginawa ng Diyos, binigyan uli siya ng panibagong anak. Pangalawa, anong pangalan ng kanyang anak? Next. 33. And she conceived again and bare a son and said, because the Lord had heard that I was hated, He had therefore given me His son also. And she called his name Simeon. Alam niyo po kung ba't napangasawa ni Jacob si Leah? Si Leah sumunod lang sa kanyang tatay. Masunurin si Leah. Sumunod lang siya sa kanyang tatay. Pero hindi talaga siya choice ni Jacob. So sad ang buhay ni Leah sa piling ni Jacob. She's longing for attention, for love, na marapat. Pero hindi po niya natanggap yon. Pero binigyan ng Diyos siya ng anak, at yun ang pinangalan niya. In-express niya yung kanyang kalungkutan. Eto, may anak na tayo, marahil papansinin mo na ako. Hindi pa rin siya pinansin. Nagkaanak uli siya, binigyan siya uli ng panibagong anak ng pangalan ay Simeon. Na ang ibig sabihin, to hear. To hear. Sabi niya, because the Lord has heard that I am unloved. What was missing in the birth of Reuben will be partially fulfilled in another way in the birth of a second son. Ha? Sabi niya, because the Lord had heard that I was hated, He had therefore given me this son also. Kaya pinangalanan niya ng Simeon. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung aking kalungkutan, yung paghahangad ko ng attention, kaya dininig niya ako, binigyan niya uli ako ng panibagong anak na lalaki para pansinin ako ni Jacob. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kaya malungkot pa rin si Leah. Araw-araw siya'y naglalaban ng damit na malungkot. Naguhugas ng pinggan na malungkot. Nagsasaing siyang malungkot. Kasamang nakahiga ni Jacob, may lungkot siya. Binigyan uli siya ng Panginoon ng pangatlong anak. Ang pangalan ng kanyang anak sa 34 ay Levi. Levi. And she conceived again and bare a son and said, now this time will my husband be joined unto me. Kaya ang pangalan niya, Levi. Ibig sabihin ng Levi, joined or attached. Ibig sabihin, sabi niya, this time, my husband will become attached to me. Sa pamagitan ng tatlong aking anak, makakaasa ako na mas magiging matibay ang aming samahang mag-asawa. Mas lalo niya na akong mamahalin. Tatlo na anak namin eh. Hindi pa rin. Lungkot, ano? Yun ang struggle ni Leah para lang makuha ang pansin ni Jacob. Pero hindi po siya pinansin ni Jacob ng ganong karapat. Verse 35. Kaya mahalaga pagsunod, mga kapatid.
Tinan niyo ha, habang sila nagsasama, panay ang blessing kay Leah. Panay ang blessing kay Leah. Panay ang blessing. Kaya lang hindi pa rin niya makuha. Kasi merong isa pang gustong matutunan si Leah. Gustong matutunan ng Diyos. 35. And she conceived again and bare a son, and she said, now I will praise the Lord. Therefore she called his name Judah and left bearing. Ayaw mo akong pansinin? 3 na anak natin. Ayaw mo akong pansinin? Pupurihin ko ang Diyos. Kahit hindi mo ako pansinin, pupurihin ko ang Diyos. Dahil napatunayan ni Leah, hindi mo man ako pansinin, pinapansin ako ng Diyos. Binigyan niya na ako ng pang-4 na anak. Na-realize ni Leah kung paano ang Diyos mabuti sa kanya. Hindi ko man makuha ang atensyon ng taong ito. Hindi ko man makita yung pagmamahal na hinahanap ko. I'm longing. Kaya naman ako napangasawa mo dahil ng pagsunod ko. Hindi ko man ipinilit ang sarili ko sa iyo. Hindi kita inagaw kay Rachel. Sumunod lang ako sa tatay ko. Eto ngayon, nabubuhay ako ng buong kalungkutan. Pero alam niyo, what she learned, natutunan niyang magpuri. Her desire to get the attention of Jacob was transferred to her praises to God. Imbis na hanapin niya atensyon ni Jacob ng tao, sinikap niya naman, tinignan niya na ngayon, pinansin niya naman ng Diyos. Na-realize niya, ang pansin ng Diyos ay nasa akin. So mga kapatid, pag kayo sumusunod, hindi lahat ng gusto niyo ibibigay ng tao, ng mundo, hindi. Pero kapag kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tandaan po ninyo, hindi niya aalisin yung pansin niya sa inyo. Kaya wala tayong ibang gagawin. This is the whole duty of man. Let us fear God and keep His commandments. Sumunod ka lang. Ang tagumpay andyan na. Kabuntot na ang tagumpay. Hindi ka hihiwalayan ng tagumpay, mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po. At walang pinakamagandang bunga kundi ang bunga ng buhay pagsunod. At kaya narito po ang iyong salita upang aming basahin, mahalin. May mga pagkakataon lamang we neglect. We disobey. We neglect our prayer life, personal prayer life. We neglect our personal Bible reading. We neglect our personal quiet time. We neglect our personal soul winning. We neglect our personal testimony. We neglect many things. Pero Panginoon, salamat po. Napakadaming nangyayari kapag sumunod. At nakita po namin ang mga patotoo ng pagsunod kay Noah, kay Abraham, kay Daniel, kay Joseph. Ang daming sumunod sa salita ng Diyos sa Bible. At ang record ng buhay nila, kamangha-mangha, kahanga-hanga, nakakatuwa, napupuri ang Diyos. At sila'y nagsisagana. Sila'y naging pagpapala. At inilagay mo sila dito, hanggang ngayon ang buhay nila nangungusap pa. Generations after generation, blessing pa ang buhay nila dahil natutunan nilang sumunod sa iba't ibang karanasan at hamon ng buhay. Kaya Lord, narito po kami, hindi kami kaibahan, gaya ng aming pinag-aaralan ng nakaraan. Ang tinapay ay inilagay ng Diyos sa mababa para maabot ng bata. Ano man ang level namin, ang matanda pwedeng yumuko, ang bata pwede niyang abutin. Ang pagpapala ng pagtatagumpay ay pwedeng maranasan ng lahat. Pero ang tagumpay ay hindi po gift. Hindi po gift ang obedience. Ito po ay choice. Pag pinili naming sumunod, hindi magkakamali. Ang pansin ng Diyos ay nasa amin. Minsan hindi ibigay yung gusto namin. Pero ang Diyos merong ibinibigay sa amin na hindi niya ibinibigay sa iba. Kailangan lang naming makita upang maputol ang aming longing at sumagana ang aming pagpupuri.
I-bless niyo po ang inyong mga anak, ano man ang sitwasyon namin sa kanya-kanyang tahanan, sa kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang pinapangarap. Basta ang mahalaga, sumunod kami sa iyo na wala kaming pipiliin. Sikapin naming masunod ang iba't iba mong kalooban sa aming buhay. Magtapat kami mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Ang pansin ng Diyos, tiyak na sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa, O Panginoon. Hindi man kami pansinin ng mundo, hindi man kami pansinin ng anumang bagay, basta ang mahalaga, yung pansin ng Diyos ay sumasa amin. Pagpupuri ang ipapalit sa aming puso. Bless you po ang bawat isa, mga pastors, missionaries. Salamat po sa missionary to Canada na narito, Pastor Peña. Bless mo ang kanyang buhay. Bless niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Bless niyo po bawat nanay, bawat tatay na narito, bawat nanonood, bawat nakikinig. Bless niyo po sa loob at sa labas ng aming syudad, saan man sila naroon. Mga kapatid namin, mga kaibigan o miyembro ng ibang simbahan, salamat po ng marami. Muli po, binabalik namin sa paborito. Salamat, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen. Tayo po'y tumayong lahat, tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit. Umawit po tayo. Awitin po natin yung obedience is the very best way to show that you believe. Yes, ha? Obedience. Awitin natin. Obedience is the very best way. Obedience is the very best way to show that you believe. Yes, show it. Show it that you believe. Show that we love Him. Amen. Action is the key. So we receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Let's spell it O-B-E-D-I-E-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best. Swiftly submitting to authority, living to God the rest. Walking in the light, keeping our attitude right on the narrow way. For if we believe the word we receive, we always will obey. Let's spell it O-B-E-D-I-E-N-C. Obedience is the very best way to show that you believe. Do you really believe? Say amen. Show it by obeying. Tayo lahat. Ano? Of course, we can obey by love, by faith, by hope, by His Word, by His Spirit, by a humble heart. Amen. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Magtipon po tayo, Brother Ulysses. Halika. Pasalamatan mo itong ating mga kaloob. Amen. Pag-pray ang ating mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Tunay na kami po ay dapat matakot po sa inyo. Ang pagkatakot sa inyo ay nagbubunga po ng kagandahan sa aming buhay. Yes po. Salamat po sa inyo, sa aming pastor na inyo pong ginagamit palagi upang magpaalala sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Amen. Kami po ay mahina. Kami po ay maraming mga bagay na hindi maunawaan sa aming buhay. Yes po. Ngunit salamat dahil nandyan po kayo para kami ay paalalahanan, Amen. Po. turuan, palakasin pag nanghihina. Salamat po, Panginoon, dahil patunay lang po na kayo po ay buhay sa aming mga puso. Yes, thank you, Lord. Salamat sa banal ninyong salita na iniwan niyo po para sa amin Opo. upang makita po namin ang banal ninyong
kalooban bawat isa po Opo, sa amin. thank you, Lord. Sa pagbibigayan po, Panginoon, gamitin niyo po ang salapi sa gaganda po ng inyong gawain, sa ikalululhati po ng inyong pangalan. Amen. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang, Yes po. pagkakamali, sa isip, sa gawa, sa salita, sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. 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 Brother. Oh, wala rito. Oh. Okay. Well, we want to recognize Brother Missionary Julius. Oh, kasama niya ang kanyang wife. Amen. Amen. Ako, hindi ko napansin. Nakala ko, solo ka. Buti. Missionary Julius and Sister Marilyn Peñas. Pakitayo nga po kayo. Pakitaas niyo. Palakpakan po natin ang mga kapatid natin. Praise the Lord. Amen. Salamat po. Brother Boy, dito. Brother Boy. Ito. Amen. Purihin po ang Panginoon. Para po maging makabuluhan lagi ang ating pagkakaloob. Ano niyo po, minsan kasi ang pagkakaloob parang walang kabuluhan. Habang hindi na meaningful, ano? Ang pagkakaloob kasi pagsamba po yan eh. This is an expression of our worship. Kaya meron tayong offering. Kaya hindi po yan basta pagbibigay. Kasi kung pagbibigay lang yan, kayang gawin niya ng mga unsaved. Mas mabibigay, marami pang mas giver na tao kaysa sa atin. Pero ang pagkakaloob ay para maging meaningful, yan ay talagang pagsamba. So we worship the Lord, we do what we can to the Lord. So salamat sa Panginoon. Nawa, lagi tayong bigyan ng Panginoon ng kagalakan sa Kanya na sumunod. Ano? So purihin po ang Panginoon. So salamat po sa gabing ito at tayo po ay nakapagtipon at ang salita ng Diyos na ipahayag. At ang pagsunod, talagang yan na po, dyan tayo ma-excite mga kapatid. Ha? Kasi wala namang, gaya ng sinabi nga sa inyo nagtitingin ako ng picture ng isang araw dun sa aking iPad nadaanan ko yung picture ng aking, bago ikasal sila Daniel, nag-picture kami sa bahay. Puro lalaki kami, yakap-yakap kami ganyan. Mga nakabihis na kami. Puro babae, ganyan. Tapos yung mga anak lang, silang mga lalaki lang. Wala ako sa picture. Makita ko nun. Yung unang picture, nakita ko, naroon ako, kasama nila ako. Sumunod na picture, sila na lang, wala ako. Sabi ko ba, abay, ganito pala ang mangyayari pagdating ng panahon. Isang araw, pag sila nag-picture, talagang hindi na ako kasama. Kasi isang araw, pwedeng wala na ako. Di ba ganon? Ganon. Kaya pagbutihin natin, habang kasama pa tayo sa picture, be involved, magparamdam tayo na tayo kaisa kasama. Ganyan din po mga kapatid. Ang simbahan, bukas makalawa, pag nagpa-picture ang simbahan, wala na tayo. O wala ka na, o kaya wala na ako. Kaya habang kasama pa tayo sa picture, hindi lang tayo sa picture kasama. Kasama talaga tayo sa action. Amen? Kasama. Be involved. You just do what you can. Kung magagawa nyo manambahan, dumalon na kayo. Kaya masyadong matakot. Yung iba may katwiran para hindi mo na manambahan, dumalo. May katwiran. Kaya tama lang po yun. Huwag po kayong manambahan kung hindi nyo kaya. Kung kinakailangan, go. Pero pagkakaya nyo din lang at nag-iingat naman tayo, hindi tayo mahahawa. Iba nga, hindi naman nagsisimba, nahahawa din Di ba? Pero yung iba talagang prone. Yung iba talagang kailangan po mag-stay at home. So, talagang we appreciate na mayroong ganitong technology. Nakakasama pa rin natin sila sa panambahan. Nag-o-offering din sila. Ganon. Hindi lang natin nakikita, pero sila po'y katuwang sa ng gawain ng Panginoon. So, salamat po sa Panginoon. Pastor, medyo pag nga natin, kahit 2 minutes, Pastor Peñas, meron kang update sa inyong mission sa Canada? Anong? Yes.
Amen. Okay. So yun po, pag-pray natin mga kapatid sa Peñas family, missionary to Cambodia, to Canada. Kinakailangan pong safe kasi lalo na ngayon, nag-iikot pala kayo. Panahon ng COVID, nag-iikot sila. Safety ng mag-asawa. Kayo lang ba dalawa nag-iikot? Pati anak niyo? Wala. Okay. So dalawa lang sila nag-iikot. So pag-pray natin, safety po nila. Alright, tayo po ay tumayong lahat. Magwawakas po tayo sa panalangin. Hilingan natin si Brother Boy Dakutanan. Yes, magwakas tayo sa panalangin. Salamat si Pastor Eloy, narito. Kala ko, di ka makakalakad eh. Pero salamat. Nakakapidal pa. Salamat sa Panginoon. Alright po. Sige po. Okay, Brother Boy. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat o Diyos sa gabing ito, Panginoon, Apo. na muli mo kaming inipon, muli mo kaming pinagtagpo sa lugar nito, Panginoon, Amen. upang pakinggan ang iyong salita at magkaroon kami, Panginoon, ng panibagong malutunan, Panginoon. Salamat o Diyos at narinig namin na kung paano ang tagumpay ng pagsunod at ang biyaya, Panginoon, ng pagsunod. Higit sa lahat ang kasiyahan ng pagsunod, Panginoon. Salamat po sa aming mahal na pastor na patuloy mong ginagamit upang kami ay paalalahanan at patubuin ang aming pananampalataya, Panginoon. Yes po. O Diyos, sa gabing ito, pinupuri ka namin at pinasalamatan, Panginoon, dahil sa kabutihan mo para sa amin, Panginoon. O Diyos, sa aming mga kapatiran na wala rito, Panginoon, ikaw rin po ang nakakaalam. Palain mo rin sila, higit sa lahat ng mga nandito, Panginoon. O Diyos, patawad po sa aming mga pagkukulat, pagkakasala, Yes. sa aming dalangin, sa pangalan ni Kristo ng tagapagligtas. Amen. All the people say amen, amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanood, nakinig, nakasama natin sa live streaming. Magandang gabi po at sa lahat ng narito, purihin po ang Panginoon. Mabuhay tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban.